Ulad ng paunlad, paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, dahil kay Kristo. Ang hina! Pwede po ba nating ulitin? Kamusta po tayo? Pabuti ng pabuti, paangat ng paangat, pabanal ng pabanal, paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, dahil kay Kristo. Ang hina pa rin. Pakiulit nga, kamusta po tayo? Pabuti ng pabuti, paangat ng paangat, paunlad ng paunlad, paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, dahil kay Kristo. Sino yan? Ako yun! Tayo po'y manatiling nakatayo para sa ating scripture reading sa awit 100, 1-5. Ako po sa 1, kayo po sa 2. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. 2. Pawis na pawis. Kasayaan sa Panginoon. Tayo sa mayamang haba. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo kanya, kanya lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. 4. Sipaso tayo sa kanyang kasunduan na may kasalamat at sa kanyang Tayo po'y sabay-sabay. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya walang hanggan sa buhay ang tunay ng magpapakailan. Papuri po sa pagbasa ng ating salita ng ating Panginoon Jesus. Akin pong tinatawagan si Sister Raquel para sa opening prayer. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, at nakarating kami sa iyong bahay, sambahan, Lord, na ligtas, Panginoon, at payapa. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa magandang umaga, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala mo. Salamat, Lord, sa kagalingan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay at lakas na pinagkaloob mo po sa amin. Lord, karapat dapat, Panginoon, na ikaw ay aming sambahin, ikaw ay dakilain, ikaw ay papurihan, ikaw ay maitaas. Hallelujah, Jesus. Lord, humihiling po kami, Panginoon. Hiningi po namin, Panginoon, ang aming pagkakasala ay patawarin mo, Lord, kaya linisin mo po ang aming puso upang maging karapat dapat sa iyong harapan. Dalangin po namin ngayong umaga, Panginoon, samahan mo po kami, Panginoon. Ibaba mo po, Panginoon, ang iyong libo-libong anghel upang maprotektahan po ang bawat isa, Panginoon, at maranasan namin ikaw, Lord God, maranasan namin ang presensya mo po, Panginoon, maging mabiyaya, Panginoon, ang aming pagsamba, Panginoon, at maunawaan po namin, Panginoon, ang salita mo po, Panginoon, upang, Panginoon, tumingo sa aming puso at maibuhay namin ito. Dalangin ko po, Panginoon, basbasan mo po, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, na gagamitin mo po, Panginoon, na si Pastor Bernard. Lokuban mo po siya ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na spirito, Panginoon, upang Panginoon, maipahayag niya ng malinaw, Panginoon, ang iyong salita ang ibinabago po sa kanya, Panginoon. Itago mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. At Panginoon, upang Panginoon, ang biyaya mo po, Panginoon, ang anointing, Panginoon, ay maibaba mo po sa kanya, Panginoon, upang Panginoon, ang mag-manifest, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Buksan mo po, Panginoon, ang aming spiritual ear, spiritual mind, spiritual heart, Panginoon, upang, Panginoon, ang salita mo po, Panginoon, ay panghawakan namin, Panginoon, baunin namin, Panginoon, hanggang sa kami makauwi, Panginoon, at amin ito, Panginoon, maibuhay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, na ang gagamitin mo po, Panginoon, na mangunguna, Panginoon, sa pag-awit, Panginoon, ng music team, Panginoon, patuloy, Panginoon, gabayan mo po, Panginoon, ibuhos mo po, Panginoon, ang iyong biyaya, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na maging matagumpay, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, yung mga kapatiran, Panginoon, na hindi pa nakakarating dito, ingatan mo po sila, Panginoon, yung mga walang pamasahe, Lord, provide mo po, Panginoon, yung mga may karamdaman, Panginoon, yung may mga pinagdadaanan sa buhay, Panginoon, Lord,
bawiin mo. Pagalingin mo po, Panginoon, upang Panginoon, makarating sila, Panginoon, sapagkat, Panginoon, ang salita mo po, Panginoon, ang magbibigay kalakasan sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. At dalangin ko rin po, Panginoon, yung mga onliners, Panginoon, patuloy na bigyan mo sila, Panginoon, ng magandang signal, Panginoon, upang mapakinggan nila ng malinaw, Panginoon, maunawaan ang iyong salita, although hindi sila makarating dito sa aming church. At dalangin ko po, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, ay maranasan namin, Panginoon, ang pag-ibig mo at makasama ka po namin, maramdaman namin, Panginoon, na ikaw ay nasa tabi namin, Lord God. At patuloy, Panginoon, na maranasan namin biyaya at pagpapala. We bless you, Father. We bless you, Jesus. We bless you, Holy Spirit. Salamat po, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, dakilan namin tagapagligtas. Amen. Praise. Hallelujah. Handa na po ba kayong umawit sa ating Panginoon? Handa na po ba umawit sa ating Panginoon? Papuri kaya
Yes, patuloy po natin awitan ng ating Panginoon. Sa aking kahilan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa nahihirap mo na, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen? Pakisabi nga po sa mga kapatid, good morning. Good morning. Sabi mo sa ating mga kapatid, you are blessed na blessed na blessed. Lakas natin. Ayan, sabi mo sa tatlong tao, kapatid, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, naniniwala po ako sa power of declaration. Amen? So kapag dinideclare mo na pangit ka, pangit ka talaga. Pag dinideclare mo na ikaw ay paganda ng paganda, gaganda ka. Amen? Pag sinabi mo na pugi ka, ikaw lang yun. Alright, so ang topic po natin ay Abraham's Journey. Everybody say Abraham's Journey. Basahin po natin Genesis chapter 13, verse 1 to 4. Ito po, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Verse 1, mula sa Ehipto, si Abraham ay naglakbay pahilaga patungong Negev, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Yaman noon si Abraham. Marami na siyang mga tupa, kambing, at baka. Marami na rin siyang naipon dito at bilang. Verse 3, mula sa Negev, unti-unti siyang naglakbay, pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Verse 4, sabay-sabay po, pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar doon sa banda ng Ai. Tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan. We thank you, Father. We bless you and we honor you in Jesus' name. And everybody says, Amen. Ang book of Genesis, pag sinabing Genesis, ang ibig sabihin po ito ay beginning or origin. At ang salitang wealth o wealthy ay unang na-mention po sa Genesis chapter 13. Yung salitang the first mention ng wealthy. Okay? So, wala kang sumunod doon dyan kasi yung salitang wealth ay sumunod na po sa panahon ni Isaac. Okay? So, tanong mo natin dyan mga kapatid, sa journey ni Abraham ay nakita mo natin kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Paano gumalaw ang Panginoon sa kanyang journey. So, mula nung siya ay tinawag ng Panginoon, nung wala po na siya po ay nakatakpo niya ang Panginoon, mula noong maranasan niya ang Panginoon, ay patuloy siyang lumakad, patuloy siyang sumunod sa Panginoon, at patuloy siyang tumatakha hanggang siya po, ang kanyang journey, hanggang siya po ay matapos sa kanyang journey. Amen? Amen. So tingnan natin mga kapatid, how Abraham became wealthy. Amen. So ang tanong mo dyan mga kapatid, sa Tagalog, paano ba naging mayaman itong si Abraham? Amen? Sino ang gusto nun? Sino ang gusto nun? Amen. No, mayroon po tayo mga lessons na makukuha po rito. Sa chapter 13, makita ho natin dyan yung first mention na yumaman o mayaman o sa English ay wealthy or rich. No, dyan po unang naging mention po yan. So, titignan natin, paano siya pinagyaman ng Diyos? Paano siya naging wealthy? Amen? So, wala tayong ibang pattern. Amen? So, meron tinatawag na circular wealth, meron din godly wealth, merong worldly wealth, merong tinatawag na spiritual wealth. So, pagsabayin po natin yun mga kapatid, sapagkat ang pinaka-bottom line po nito mga kapatid, ay hindi tayo mawala sa kalooban ng Diyos. Everybody say, kalooban ng Diyos. Para makita niyo po, habang ikaw ay paangat ng paangat, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, ay hindi nawawala ang pabanal ng pabanal. Amen? Kasi marami pong naging wealthy, naging maunlad, naging mayaman, ay nakakalimot sa Diyos. Amen. Sabi mo sa ating mo, kapatid, kapag ikaw ay pinaunlad ng Diyos, huwag kang magbabago.
Huwag kang makalimot sa Diyos. Amen? So are you ready na? Tingnan natin, paano ba natin wealthy? Number 1, don't stay in your comfort zone. Don't stay in your comfort zone. Makita po natin yan sa Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tirahan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Paramihin ko ang iyong anak at apo, at gagawin ko isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ano siya pagpapala sa marami? Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Verse 4, sumunod niya si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. So, number 1 po mga kapatid, don't stay in your comfort zone. The time na ikaw ay naging komportable sa isang bagay, kapag ikaw ay naging komportable na, okay na ako dito. That's the time papasok yung mediocracy. Ever say mediocracy? Ibig sabihin po ng mga kapatid, ikaw ay, okay na to. No? Kaya ginawa ng Diyos kay Abraham, tinawag ng Panginoon itong si Abraham na sumunod sa kanya. Amen? Inalis siya doon sa kanyang comfort zone. Ano comfort zone niya? Yung kanyang family. Yung kanyang pamilya. Amen? Yung kanyang pamilya. Nakita niya yung comfort zone, masarap doon, di ba, okay na doon. Pero po mga minamahal, mayroong magandang plano ang Diyos kay Abraham. Amen? Yes. Mga magulat kapatid, the time na ikaw po ay namanatili sa comfort zone mo, hindi mo maaabot at mararating ang magandang pangako ng Diyos. Dito po mga minamahal, ang una pong ginawa dito ni Abraham, nung siya tinawag ng Panginoon, lisanin mo, umalis ka sa comfort zone mo. Ano po nangyari mga kapatid? Umalis po siya, sinunod niya ang Panginoon. Meron po ba ako kausap? Yes! Kaya mga minamahal, don't stay in your comfort zone. Amen. Huwag kang manatili na komportable na ako, okay na ako. Hindi mo ganon. You need to take risk. Di ba? Sa negosyo, kailangan mo mag-take risk. Sa negosyo, kailangan mong, bakit nasa labas si Israel? Nag-struck ako. Tapos. No? Don't stay in your comfort zone. The time na napili ka sa comfort zone mo, mga kapatid, yung success rate mo ay mababa. Amen? Mababa yung success rate mo. Hindi ka magiging maunlad. Hindi ka pwedeng hindi ka maaaring maging successful sa buhay kasi doon ka lang eh. Komportable ka na eh. Payapa ka na. Kaya ginawa ng Panginoon dito, tinawag ng Diyos si Abraham. Abraham, umalis ka diyan sapagkat mayroong magandang plano ang Diyos kay Abraham. Amen? Kaya naniniwala ako mga magulat kapatid ngayong umagang ito, meron pong pagpapalain ng Diyos. Amen? Kaya minsan aalisin ka ng Panginoon sa comfort zone mo. Aalisin ka ng nagtataka ka, Lord, bakit di ako komportable? Lord, di po ata ako maayos. Parang magulo, parang hindi ko po alam. Pero hindi mo po alam, kapatid, sa likod niyan, ang Diyos ang naglalagay sa iyo para ikaw ay maging maunlad at maging matagumpay. Amen? Yes. So do not stay or don't stay in your comfort zone. Amen? Kaya minsan kapag ikaw, halimbawa, komportable ka, di okay na ako. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, tinanggap mo na komportable ka. Pakita mo yung pagunlad mo mabagal. Amen?
Pero kapag ikaw ay umalis sa comfort zone mo, at ikaw ay patuloy na sumampalataya sa Panginoon, kapatid, ang chances ng iyong pag-unlad ay mataas. Amen? Ang chances ng iyong pag-unlad at magiging matagumpay ay ano po mga kapatid? Mataas. Kaya ho, ialis ng Diyos doon si Abraham eh. Kasi, komportable na siya. Pero hindi nakikita ni Abraham na mayroong magandang plano ang Diyos sa kanya. Amen? Kaya pag binasa mo yung Hebrews chapter 11, makikita mo, tinawag ng Diyos si Abraham, at sinabi ng Diyos sa Abraham, at sumunod si Abraham, pumunta siya sa lugar na hindi niya alam. At doon, pinakita ng Diyos yung kanyang pagsama kay Abraham. Amen? Sa verse 4 sabi, sumunod niya si Abraham sa utos ni Yahweh. Kasi may choice si Abraham eh. Sa verse 1, sabi ng Panginoon, isanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. So, sinong gusto malayo sa pamilya niya? Wala. Amen? Sinong gusto malayo sa kamag-anak niya? Wala. Bakit? Kasi doon sa pamilya niya, komportable, may magpapakain sa kanya, tama? May titingin sa kanya, tama? May mag-aalaga sa kanya. So may choice si Abraham. Ang ginawa ni Abraham dito, nung may utos ang Diyos sa kanya, hindi siya nagdalawang isip. Kapag ikaw, kapag hindi kinakausap ng Panginoon, di ba? Pag sinabi ng Lord sa'yo na ikaw mag-start ng business, kaso may naipon na ako, baka maubos. Di ba? Kapatid, pag sinabi ng Lord sa'yo na ikaw ay magsimula ka ng business. Basta sinabi ng Lord sa iyo. Huwag kang gagalaw na hindi sinabi ng Lord sa iyo. Amen? Number 2, makita ho natin, have continuous devotion with God while you are on your journey. Have a continuous devotion with God while you are on your journey. So ano po to mga kapatid? Ang sinasabi po dito, basahin po natin verse 12, chapter 12, verse 7 to 9. Nagpakita kay Abraham si Yahweh. Nagsabi sa kanya, ito ang lupa'y ibibigay ko sa iyong lahi. Nagtayo, tingnan niyo po nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Verse 8, buhat doon nagpatuloy siya sa kaburulan. So patuloy siya naglalakad, patuloy siya naglalakbay, at patuloy siya sa kaburulan silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel nasa kanluran at ng Ai at nasa silangan. Tingnan niyo po, nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Hindi lang siya isang beses nagpuri sa Panginoon, kung hindi habang siya tumalakbay sa kanyang journey, habang siya ay lumalakad sa kanyang journey, habang siya ay patuloy na hinahanap yung kalooban ng Diyos, mga magulat kapatid, siya po ay patuloy na sumasamba sa Panginoon. Amen? Amen. May kausap si Pastor? Amen. Mahalaga po ito mga kapatid. Kasi po, pag ikaw ay mayroong devotion kay God, kapag ikaw po ay mayroong continuous devotion sa Panginoon, may guidance ka ng Diyos eh. Amen. May kausap si Pastor? Amen. May guidance ng Diyos sa'yo, mangungusap ang Panginoon sa'yo. Bakit? Ang ipag-usap ka. Nagtayo siya ng altar. Anong simbolo ng altar? Altar ay offering. Ang altar ay simbolo ng worship. Ang altar ay simbolo ng pagsamba sa Panginoon. Kaya po, habang siya'y lumalakad sa kanyang journey para makuha yung magandang pangako ng Diyos sa kanya, na po, hindi nawawala sa kanyang buhay ang pagsamba at ang kanyang devotion sa Panginoon. Gusto mo maging matagumpay sa iyong buhay, kapatid? Gusto mo maging maunlad sa iyong buhay? Huwag mo tatanggalin na nagbibigay sa iyo ng pagpapala. Amen? Huwag kang lalayo sa nagbibigay ng pagpapala. The time na ikaw ay lumayo sa pagpapala, kapatid, yun ang malaki mong problema. For example, ito pong ilaw na ito, itong speaker na to,
Kapag tinanggal mo sa source yan, wala nang power yan. Wala nang silbi yan. Pero habang yan ay nakasaksak, habang yan ay nakaon, patuloy po yan na gumagana. Ganon din po sa ating Christian life. No? Kaya habang ikaw ay lumalapit, habang ikaw hinahanap mo ang kalooban ng Panginoon, hanggang hinihintay mo ng katuparan ng Diyos sa iyo, huwag magbabago ang iyong devotion sa Panginoon. Huwag magbabago ang iyong worship. No? Huwag magbabago ang iyong worship. Huwag magbabago ang iyong prayer. Huwag magbabago ang paglilingkod mo sa Diyos. Have continuous devotion with God, while you are in your journey. Ang problema po mga kapatid, marami pong Kristiyano kapag sila po ay nakakuha na ng isang maliit na pagpapala, nakakalimutan sila sa Diyos. Kapag sila po ay nakakuha na, naka-achieve na sila ng kaunti na blessing ng Panginoon, tumitigil na sila. Hindi kasi may blessing na ako, tama na no. Dapat tuloy-tuloy kasi para makuha mo yung full blessing ng Panginoon, yung buong-buong pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Tapikin mo katabi mo si mga kapatid. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Ipagpatuloy mo ang iyong devotion habang ikaw ay patuloy lumalakad sa Kanya. Yun. Number 3 mga kapatid, no, don't stay on famine. Move on. Don't stay on famine. Move on. Everybody say, move on. Move on. Bakit po? Dito po mga kapatid, sa Genesis chapter 12 verse 10, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng Kanaan. Kaya umalis doon si Abraham at naglakbay patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Amen? So, ang malaki po yung pagkakaiba kasi sa Genesis chapter 12, umalis si Abraham, si Isaac hindi nagtanim siya ng panahon na yun. Bakit kaya? Kasi wala pa siguro abilidado kakayahan dito si Abraham. Then secondly, siya po ay meron na siyang possession, meron na siyang pera, meron na siyang kayamanan. So, mga kapatid, nung may famine, mga kapatid, hindi siya nag-stay doon. Hindi siya nag-stay doon. Ang ginawa ni Abraham ay nag-move on siya. Everybody say move on. Move on. Mga kapatid, napakahalaga na ikaw ay nag-move on. The time na hindi ka marunong mag-move on, makukulong ka sa nakaraan mo. Amen? Makukulong ka sa nakaraan mo. Makukulong ka sa iyong nakaraan na hindi mo ma-experience yung kabutihan ng Diyos. Hindi mo ma-experience yung magandang plano ng Diyos. Hindi mo ma-experience yung pagpapala ng Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Pakisabi nga po, move on. Move on. Lakasan natin. Move on. Move on. Tapikin mo katabi mo sa iyong kapatid. Mag-move on ka na. Di ba? Si Abraham, nung nakita niya na may famine, nung nakita ni Abraham na mayroong taggutom, hindi siya natili doon. Amen? Amen. Huwag kang mananatili sa sakit, kapatid. Huwag kang mananatili sa sakit. Huwag kang manatili sa pagkalugi. Huwag kang manatili sa disappointments. Huwag kang manatili sa kahirapan. Amen. Huwag kang manatili sa pagiging talunan mo. May kosa si Pastor. Amen. The time na ikaw po ay nanatili dyan, mga kapatid, hindi mo makukuha ang magandang plano ng Diyos. Yung lagi mong sinisisi yung nakaraan, nagsisisi mo yung nakaraan. Kasi
Kasi lagi mo sinisisi yung nakaraan. Lagi mo sinisisi yung past mistakes mo. Lagi mo sinisisi yung mga taong nakaraan sa iyong buhay, kapatid. Move on ka na. Kasi mayroong magandang plano ang Diyos, ba't mag-i-stay ka ron? Bakit ka mag-i-stay sa sakit? Amen? Bakit ka mag-i-stay sa lungkot? Bakit ka mag-i-stay sa past relationship mo? Eh kung meron naman magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Di ba? Bakit ka mag-i-stay sa mga toxic na tao? Kung meron naman magandang plano at meron magandang tao na ibinibigay ang Diyos sa iyo. Di ba? Bakit ka mananatili sa toxic na situation? Bakit hindi ka umalis doon? Mga kapatid, kapag ikaw ay natili doon sa toxic na yan, kapatid, ano po mangyari sa iyo? Nakaka-stress. Pangalawa, nakaka-disappoint. Pangatlo, nakaka-depress. Bababa confidence mo. Hindi mo nakilala kung sino ka. Di ba? Bababa self-esteem mo. Kaya nga po mga minamahal, nung time si Abraham ay naroon pong famine, hindi po siya nanatili doon sa famine na iyon. Kung hindi, nag-move on siya. Nag-move on siya. Marami tayong ganun sa ating buhay, mga kapatid. May mga nakaraan tayo lahat. Lahat tayo. Ikaw at ako, may mga nakaraan tayong pangit. But, do not stay on your dark past. Do not stay in your hurt, in your past hurt. Kasi maganda ang plano ng Diyos eh. Genesis chapter 12, ano sabi ng Panginoon? Lisanin mo ang iyong tahanan. Dadalhin kita sa isang lugar. Maganda ang plano ng Diyos eh. Amen? So dapat natin makita yun. Number 4, choose peace among relatives over material things. Ulitin ko po, choose peace among relatives over material things. Piliin mo, kapatid, ang kapayapaan sa relatives mo over sa material things. Bakit po? Tingnan natin yung verse 13, chapter 13, verse 1 to 6. Tingnan po natin, 1 to 8. Sabi ganon, mula sa Ehipto, si Abraham ay naglakbay pahilaga patungo Negev, kasama ang kanyang asawa at pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Yan yan. Verse 2. Verse 2. Mayaman na noon si Abraham. Ibig sabihin, blessed na siya. Marami na siyang mga tupa, kambing, at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak. Yeah? Bless Lord. Tingnan niyo po. Verse 3. Mula sa Negev, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at ng Ai. Verse 4. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Verse 5. Si Lot ay kasama ni Abraham. Marami rin siyang tupa, kambing at baka. Mayroon din siyang sariling pamilya at mga tauhan. Verse 6 and 7. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abraham at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding iyon, ang mga Kanineyo at Periseo ay nanirahan sa lugar na iyon. Verse 8. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi dapat tayo mag-away. Amen? Yes. At ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Amen? So, makita ho natin mga magulang kapatid dito na pinili ni Abraham na maging siyang
peace sa kanyang relative over doon sa kanyang material possession. Amen? Hello? Hindi niya sinabi, hindi, dyan tayo magsama-sama tayo matira matibay. Hindi ganun ang ginawa niya. Hindi niya sinabi, ako kunin ko lahat yung ano mo kasi pamangkin lang kita. Akin yung baka mo, akin yung tupa mo, akin yung kalabaw mo, akin lahat yan. Hindi ganun ginawa niya, bro. Kahit na yuhin siya, pamangkin niya lang siya. Mas pinili ni Abraham yung peace sa kanyang relatives. Mas pinili niya over material possessions. Amen? Mas pinili niya yung kapayapaan kaysa sa kaguluhan. Anong silbi ng yaman mo kung wasak naman kayo? Amen? Anong silbi ng iyong possession kung wala kang kamag-anak? Marami po nag-aaway sa possession. Tama? Nagdedemandahan. Yung iba napapatayan. Yung iba ay nagtatakwilan ng kamag-anak. Diba? Nagnanakawan. Nakalimutan nila magkakamag-anak sila. Kaya anong ginawa ni Abraham dito sa verse 8? Ang ganda na pagkakasabi niya. Kinausap niya si Lot, hindi dapat tayo nag-aaway. Para lang dyan sa mga baka mo, sa baka ko, sa tupa mo, sa tupa ko, di ba? Sa kalabaw mo, sa kalabaw ko, hindi dapat. Mag-usap tayo. O, mamili ka. Dito ka, dito ko. Diyan ka, dito ko. Kaliwa ka, kanan ako. Para walang gulo. Amen? So nag-usap sila, nagkasundo sila. Pumunta doon pangalan nito, si Lot, doon kasama sa Sodom at Gomorrah. Pumunta naman dito sa kabila, si Abraham. O naghiwalay sila ng merong kapayapaan. Amen? Pakisabi po, maghiwalay kayo. Hiwalay kayo. Nang may kapayapaan. May kapayapaan. Amen. Kasi, mga kapatid, ito po yung magpamangkin, no? Kasi, nagkakaroon po kasi, pag nagsama-sama mo talaga yan, magulo. Magulo. Pag nagsama-sama, yung sa, gulo yan. Kaya nga po, sila nag-aaway-aaway eh. Actually, di sila ang nag-aaway-aaway. Ang nag-aaway-aaway, yung kanilang katulong eh. Ang sabi ganon, verse 5. Pakibalik nga doon. Si Lot ay kasama ni Abraham na marami ring tupa, kambing at baka. Meron din siyang sariling pamilya. Meron po siyang kasamang sariling. So, pamilya ni Abraham, pamilya ni Lot. Ulitin ko po. Pamilya ni Abraham, pamilya ni Lot. Amen. So, sa isang compound, sa isang tahanan, meron dalawang pamilya. Talaga di magkakasundo yan. Verse 6 and 7, dahil napakarami ang kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abraham. At tingnan niyo po mga kapatid, minsan ang sobrang kayamanan nagsisimula ng gulo. Amen? Yung sobrang kayamanan nagsisimula ng gulo. Bakit? Sabi ganun sa verse 6 and 7, dahil napakarami na na ang kanilang mga hayop. Pakisabi po, napakaraming hayop. Mga kahayupan. Hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni Abraham at Lot. Kaya't tingnan niyo po,
Kaya't madalas nag-aaway. Ang alin? Ang mga pasto nila, hindi naman si Abraham at si Lot, pero yung mga longkato nila. Amen? Yung kanilang mga katulong nag-aaway-away. Yung kanilang worker nag-aaway-away. Kasi mabuto si Lot, mabuto si Abraham, hindi nagkasundo. Ay, di tulong. Kaya ginawa ni Abraham, meron siyang wisdom, mag-usap tayo, hindi dapat nag-away. Maghiwalay tayo na may payapa. Amen? Next. After your victory, honor God with your wealth. Ulit ko po. After your victory, honor God with your wealth. Makita po natin yan sa chapter 14 po kasi mga kapatid. Sa chapter 13, chapter 14, dito po ay naging slave o na-capture si Lot. Nung na-capture si Lot, nakarinig may nakatakas na isa at sabi ganun, Boss, Abraham, boss, bakit yung pamangkin mo na nahuli? Ano ginawa ni Abraham? Tara, bumawi tayo, kunin natin si Lot, tinulungan niya si Lot na makalaya. Amen? May si Pastor? So, ginawa ni Abraham, tinulungan niya si Lot. Okay? Ito na. Nung kinuha niya si Lot, pinalaya niya, diligtas niya, ano po nangyari? Nabawi sa verse 16, nabawi nila ang lahat ng nasamsam na ari-arian. At naligtas si Lot at ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Okay? So, nasamsam nakuha ni Abraham yung kanyang mga ari-arian. Natalo nila eh. Nasave niya. Ano pong ginawa ni Abraham? Dinalhan siya ni Melchizedek na hari ng Salem para nakataas sa Diyos na tinapay at alak. Verse 19. At binaspasan. Okay? Pagpalain ka nawa, Abraham, nakataas-taas ang Diyos. Lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taas ang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Tingnan mo. Sino bigay ng tagumpay sa kanya? Sino bigay? Si Lord. So siya yung lumaban, sinamahan ng Lord para magtagumpay siya. Amen? So mga magulang kapatid, sa ating buhay para magtagumpay ka, kailangan mo ang Diyos na samahan ka. Amen? Sabi mo sa ating mga kapatid. Sasamahan ka ng Panginoon para magtagumpay ka. Papigin mo ulit ang katabi sa mga kapatid. Sasamahan ka ng Panginoon para magtagumpay ka. Ibig sabihin, ang Diyos nagbibigay ng tagumpay. Amen? Hindi yung effort ni Abraham. Hindi yung abilidad at skills ni Abraham. Ang nagbigay, sabi nga ni Melchizedek, binasbasan, pagpalain ka nawa. Sino si Abraham? Abraham, ng kataas-taas ang Diyos. Sino po ang magbabasbas? Sino ang magpapala, magbibigay ng pagpapala? Ang kataas? Diyos. Sino daw? Na ano daw? Lumikha ng langit at lupa. Ibig sabihin, nung kataas-taas ang Diyos, siya ang lumikha ng langit. So, ibig sabihin, lahat sa Kanya. Kapag kakampi mo, Panginoon, kapatid, malapit ka sa tagumpay. No? Tapos sabi nga sa verse 8, purihin ang kataas-taas ng Diyos na nagbigay. Ano binigay ng kataas ang Diyos? Ano po? Tagumpay. Tagumpay. Kalaban niya kaharian ha. Kaharian ang kalaban ni Abraham dito. Pero nagtagumpay siya. Ibig sabihin, hindi naman siya pansay. Ilang piraso lang sila Abraham noon. Pero makita mo, dahil sinamahan siya ng Diyos, siya ay nagtagumpay. Amen? Maliit lang si Abraham, pero siya ay nagtagumpay. Bakit? Kasi sinamahan ng Diyos. Kaya ikaw, kapatid, maliit ka man ngayon, konti ka man ngayon, mahina ka man ngayon, pag sinamahan ka ng Panginoon, tiyak magtatagumpay ka. Tatagumpay ka. At nakatapos po na mga kapatid,
At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam mula sa labanan. So after na kanyang victory, after na kanyang tagumpay, naalala niya ang Diyos. Diba? Honor God with your wealth. Proverbs, no? Buksan niya po natin dyan. No? Proverbs, English tayo na. English. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. No? Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Oh, sabi ganun. English na, matatalino tayo. Oh. Yan, ISP. Sabi ganun, honor the Lord with your wealth and with the first of all your produce. Verse 10. So your barns will be filled with abundance, and your vats will burst open with wine. So, sabi ng Panginoon dito, ang sabi ni Solomon, no, sabi ni Solomon, bigyan mo ng honor daw ang Diyos ng iyong kayamanan at ang first of all your produce. Kaya nakapractice po tayo ng first fruit. No? Bakit? So your barns will be filled with abundance. Abundant. Sa Tagalog na, Tagalog. Yan, Tagalog. Yan. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, ano daw po ang gagawin ng Diyos? Ang alin? Ang iyong kamalig. Ano po sa panahon natin yung kamalig? Savings mo, Gcash mo, Paymaya mo, bank account mo. Di ba? Yung kamalig sa panahon natin. Yung pinagkakaipunan mo na gagawin ng Diyos, papupuno. Tandaan po natin, sa text po natin, yung 10% kay Lord, hindi. Lahat yan kay Lord, pati 90%. Pinagkatiwalaan ka lang. Amen? Kay Lord yan eh. No? Tapos, ano po, nang sagana ang iyong mga, ano to, linisan ay aapawan ng bagong anak. Ibig sabihin, aapawin ang pagpapala ng Diyos. Bakit? Marunong kang mag-honor eh. Kaya ano po, yun ang ginawa ni Abraham. Balik sa PowerPoint. Kaya ganun na ginawa ni Abraham. Tuloy tayo sa kanyang journey. Tuloy tayo sa kanyang journey. Last but not least, mga kapatid, katapos na po si Pastor. Choose God than blessing. Ulitin ko po. Choose God than blessing. Takbo po tayo, mga kapatid. Chapter 22 na tayo. No, binasa ko po ito mula chapter 12 hanggang sa matapos ng mga 4 na oras sa kagabi. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Ano pagkakasubok sa kanya? Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Verse 2. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa mo, kaisa-isa, at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At pagpunta kayo sa lupain na Moriah. Umakyat kayo sa bundok. Ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Yun. Yung blessing. Sabi na nila. Kaya Abraham, Lord, bakit po? Dali meron mo. Tapos, ihandog mo sa akin. Ihandog mo sa akin. Amen? Amen. Maaaring isipin mo, ay blessing to Lord, blessing ko to, bakit mo kukunin? Lord, pagpapala ko to, bakit mo kukunin? Amen? Kasi alam naman ni Abraham eh. Tingnan natin, Hebrews chapter 11. Tingnan niyo po Hebrews chapter 11. Mapapansin niyo po dito ang sabi ni Abraham.
Verse 17. English na. Hebrews chapter 11, verse 17. Tignan niyo po Kaya natin willing si Abraham dito na ibigay yung kanyang blessing. Yun niyo Nasabi ganun. By faith, Abraham, when he was tested, ano tested sa kanya? Offered Isaac. He had received the promise. Ano yung receipt na tinanggap niya? Yung blessing. Amen? Ano receipt niya? Yung blessing. Ano yung tinanggap niya? Yung pagpapala ng Diyos. Sabi niya, he who had received the promise was about to offer his unique son to sacrifice. Tingnan mo. I-offer yung kahit sa Isaiah verse 18. About it had been said, it is through Isaac that descendants will be named for you. Tingnan niyo po, verse 19. Abraham was certain could raise the dead. Alam ni Abraham na kaya rin buhayin ng Diyos si Abraham, si Isaac. Amen? Meaning, kapatid, kaya, kung titingnan natin, hindi nagduda dito si Abraham sa chapter 22 ng Exodus. Nung sinabi ng Diyos sa kanya, isama mo, kaisa-isa mo, at pinakamamahal mong anak na si Isaac, magpunta kayo sa lupain ng Morea, umakyat kayo sa bundok, ituturo ko sa iyo, at ihandog mo siya sa akin. Tara! Bakit hindi nagduda si Abraham? Kasi nga, alam niya, sabi sa 19, certain. No, Tagalogin dito, pakiclick niya ito. Yan, pakiclick. Tapos Tagalog. Ayan. No, naisip na maging sa gitna ng mga patay, ay maaaring buhayin siyang magmuli ng Diyos. So, alam ni Abraham, tingnan niyo po alam ni Abraham, kunin man to ng Diyos, patayin man ko to, ibabalik pa rin ng Diyos to sa akin. Bubuhayin pa rin to ng Diyos sa akin. Amen? Ganon din po yan, mga kapatid. Yung ibibigay mo kay Lord, yung blessing na tinitira sa'yo ng Lord, hindi yan nawalan sa'yo. Dahil kayang ibalik ng Diyos yan sa iyo. Nang siksik, nagiglig, at umaapaw. Amen? Ganon yung pananampalataya ni Abraham. Kasi tayo iba, hindi. Parang sure tayo. Di ba? Sabi ng Lord, anak, i-offer mo. Ako na. Paano pag binigay ko, hindi, paano na ako, Lord? Patay tayo dyan. Di ba? No, balik tayo sa PowerPoint. Ayan. Tuloy natin na. Yan. Verse 3. Kinabukasan. Ano ginawa ni Abraham? Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham, nagsipak ng kahoy, gagamitin pang gatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at dalawang alipin lalaki, papunta sa lugar na sinabi sa kanya. Verse 10 and to 12, sabi niya, nang sasaksakin na niya ang bata. Yun. Ibig sabihin, sasaksakin, nang papatayin na. Sarang ito, yeah! Ang tagal. Hinihintay sa pigilan ng Diyos. Lord, parang ang tagal Yeah! Ganun. Hinihintay niya si God. Sigurado ko ba, Lord? Yan na. Verse 11. Tinawag siya ng anghel ni Yahweh na at mula sa langit sinabi, Abraham, Abraham! Narito po ako. Sagot ni Abraham. Biglang bumalik si Abraham. Excited na siya. Sabi ganun, sinabi ng anghel, huwag mo patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Bakit? Tingnan nyo. Bakit? Bakit? Natitiyak ko ngayon handa ang Diyos higit sa pagpapala. Kasi alam niya ba rin ang source Paano kung ikaw ito? Di ba? Paano kung ikaw ito? Anong gagawin mo? Sayang to. Sayang, tasbi. Diba? Kasi alam ni Abraham na kayang tuparin ng Diyos ang kanya pangalan. Amen? Amen. Kayang tuparin ng Diyos ang kanya sinasabi. Kayang gawin ng Panginoon ang mahirap at imposible.
kayang kumilos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Yan po yung journey ni Abraham para naging wealthy siya. Hindi, balikan lang po natin mula sa umpisa. So, doon sa question, mula sa question na. Ayan. So, question natin ngayon, no, how Abraham become wealthy? Ano po nangyari, mga kapatid? So, number 1, ano po? Don't stay in your comfort zone. Huwag kang manatili sa comfort zone mo. Number 2, next slide. Have a continuous devotion with God. Habang ikaw ay patuloy na humahakbang hanggang di mo pa nakukuha yung magandang pangako ng Diyos sa iyo. Pagkatitigil. Number 3, mga kapatid. Number 3, don't stay on famine. Move on. Huwag ka manatili sa toxic na lugar. Huwag ka manatili sa toxic na sitwasyon. Huwag ka manatili sa toxic na tao. Mag-move on ka. Amen? Next. Next. Choose peace. Choose peace among relatives over material things. Hindi maging mapayapa ka. Amen? So, tandaan niyo po mga kapatid, yung kamag-anak ko, pag talaga nagsama-sama kayo, magulo yan. Kaya dapat iiwalay. Kasi uso inggitan dyan eh. Yung uso dyan yung kompetisyon. Hindi ka naman nakipag-kompetisyon, pero yung kaya hindi mo naman kaano, nakipag-kompetisyon sa iyo. Amen? O kaya dapat, hiwalay. Maghiwalay tayo. Pero dapat mapayapa. Na! Payapa. Huwag kayong iiwalay na mag-aaway kayo kasi gulo yan. Hindi blessing yan. Okay? Next. After your victory, honor God with good wealth. Amen? At number 4, choose God than blessings. So mga magulang kapatid, napakahalaga po itong pinag-uusapan natin. At naniniwala ako na ang bawat isa po ay naniniwala po ako na mararanasan natin yung pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen po ba? Amen. It is the very good thing na bilang isang Kristiyano, lumakad tayo para maranasan natin yung kabutihan ng Diyos. Huwag mong aalisin ng Diyos sa buhay mo. Huwag mo siya aalisin. Kasi the time na inalis mo siya sa buhay mo, ikaw ang talo. Ikaw ang mawawalan. Wala ka ng buhay na walang hanggan. May sakit ka pa. May mga problema ka pa. Pero habang ikaw ay kasama mo ang Panginoon sa journey mo, habang kasama mo ang Panginoon sa journey ng iyong buhay, diba? Huwag makikita mo. May pagsubok, di mo mawawala yan. Pero makikita mo ang pagsama ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen. Kaya po mga magulat kapatid, ngayong umagang po, maaari ikaw dumadaan ka sa journey ng iyong buhay. Maaari ikaw ay naghahakbang sa iyong buhay. Hindi mo alam paano tatakbo. Hindi mo alam paano ka magsisimula. Manatili ka lang sa ganitong lugar. But I challenge you, my friends, na ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen? Just close your eyes right now.
Panginoon Diyos, maraming salamat po. We acknowledge you this morning. We believe in you, Father. Ikaw po, Diyos, ang aming Panginoon. Salamat po. Tayo po'y tumayo. Sabayan po natin ang awit. Minsan ka. Wala kang katulad. Thank you, Lord. Sa'yo, pagkakuli
ngayon at kailanman, sa panahon. Habang panahon, sa habang panahon, habang panahon, sa habang panahon, Tayo po ay manahimik. Habang dinidistribute po ang communion, igalang po natin ang presensya ng Panginoon. Irespeto po natin ang presensya ng Diyos ngayong umaga. Dakilan mo, ulang ang lahat ng ulang, ulang maging mga salita, upang ihaya ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang hihigit sa'yo, walang katulad, wala nang papalay sa'yo. Ikaw ang Diyos, mong Ama, maging ngayon at kailanman. Sa panahon, wala kang katulad. Ang Ama, lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan. Dakilan mo, ulang ang lahat ng ulan, ulang maging mga salita, upang ihaya ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang higit sa'yo, walang katulad, wala nang papalay sa'yo. Ikaw ang Diyos, Taas po natin ang tinapay. Panginoong Diyos, ang tinapay na ito ay simbolo po ng iyong katawan, nasugatan, nabayubay, nawasak, para po sa kapatawaran namin at kagalingan. Panginoon, sa lupong pagkain, inaalala po namin ang iyong sakripisyo ng Diyos. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po yung matatag. Taas po natin ang krus. Lord, ang Diyos na ito, simbolo po ng iyong panyatugo. Naglinis, tumubos, nagugas ng aming mga kasalanan. Sa amin po, pag-inom nito, Lord, inaalala po namin ang iyong paghihirap. Inaalala rin po namin, Panginoon, ang mga pangako rito, Lord, sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin yun. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga ito. Ikaw po doon sa patuloy magpanak sa amin. Patuloy mo po kami samahan. Patuloy mo po ang pagkabayan nito sa pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen. Sige po, makaupo na po bawat isa. Harap. Amen po. May natutunan po ba tayo? Opo! Ang hina. May natutunan po ba? Opo! Amen. Ngayon naman po, isdadako po tayo sa tithing offering na papanganahan po ni Kuya Casey.
Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon sa napakagandang mensahe na natanggap. Baka minsan hindi natin kasi deserve kung yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Nanatili tayo sa ating comfort zone. Kaya, sabi nga, yung pagkapala ng Diyos kasi may process. Kailangan natin pagdaanan yung proseso. So hindi natin magagawa, hindi natin matatanggapin kapag hindi tayo lumabas sa comfort zone. Ituon po natin ang ating mga kamay sa ating Maraming Diyos na makapunin ng Panginoon, pinupuri ng pinagpasalamatan ka namin sa araw nito, Panginoon, sa pagkakataon ng pinupuri sa amin, pagkakatipid nito bilang ikakapitid sa pananampalataya, bilang mga anak, Panginoon. Panginoon, itinataas ko namin sa inyo, Panginoon, ang tagatin mo na aming mga kaloob ng ito, Panginoon, na kami binabalik sa iyo mula sa mga pagpapala na ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Panginoon, hindi kami deserving, Panginoon, sa mga blessings na ito na pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Kung naman yung ibabalik namin, Panginoon, alam namin na hindi sapat. Pero, Panginoon, yun po ay nagpunta sa amin. So, Panginoon, mga ito malaking tulungan, lalong makapagpalago sa iyong iglesia, Panginoon, sa mga church, sa mga adikain, Panginoon, ng iyong iglesia. Panginoon, tinatas ko, Panginoon, ng puso, ang bawat isang iglesia. Panginoon, ito po, Panginoon, na patuloy. Magpalas ng buhay, Panginoon, bless sa mga hanap buhay, good sa trabaho, Panginoon. Panginoon, ito po, Panginoon, ang pamahala na maghari sa aming mga finances, Panginoon. Patuloy mo kaming pagkabayaan, Panginoon. Patuloy mo ikaw, Panginoon, na maghari sa susunod, Panginoon, sa aming mga yan, sa aming mga naman ng mga tatanggap namin, Panginoon, sa iyo. Panginoon, ito, Panginoon, pinabalik namin sa iyo, Panginoon, na lahat ng papuri, sa salamat sa pagsamba, sa pangalan ng iyong anak, sa Panginoon sa Kristo. Announcement po, after service po, meron po tayo small group. And also po, meron po tayo youth mentoring tuwing Wednesday po, dito po yun, 6 p.m. po to 7. And also po, meron din po tayo mentoring, online mentoring po kay Pastor Bernard po, Wednesday din po yun. And pa-pray po natin yung pastor and workers outing po. And sa Walos Mission po, sa April po. And also po sa Mindoro po, yung church po natin doon. Ipag-pray po natin. Ngayon naman po, idadako po tayo sa closing prayer na papanganahan ni Pastor Evelyn, susundan na benediction ni Pastor Bernard. Pinagpala po bang lahat? Amen! Dito tayo po ay tumayo at manalangin po tayo. Ang marami pagkapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa magandang mensahe na ibinigay sa amin sa umaga nito. Panginoon, tunay na tiluhan ang iyong banal na dugo, Lord, na hindi maagaw ng kaaway. At piliin namin, Panginoon, ang sumunod sa iyo dahil sa iyo lamang, Panginoon, mayroong pagpapala. At mapagtagumpayan na namin, Panginoon, ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Unahin namin, Panginoon, na piliin ka at sundin ka, Panginoon, sa aming buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid namin na ngayon ay nasa ibang bansa. Pagpalain mo po ang mga nagbigay, Panginoon, na sumusunod sa pagkakaloob ng ikapo, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang siyang nangako, Lord God, na hindi mo kami pagkukulangin pag kami ay sumunod sa iyo. Pagpalain mo po ang lahat, Panginoon, sa umaga nito. Manatili po sa aming puso na kami, Panginoon, ay piliin namin ang mamuhay ng may kabanalan, may pagsunod sa iyong kalooban. At lagi, Panginoon, na kami ay maunahin namin din ang magbasa ng iyong salita at manalangin sa iyo. Salamat, Lord God, sa gagawin mo sa buhay namin at ang lahat ng pagpapala ay amin ang inaangkin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Ako po muna tayo, sikit lang. So, sikit lang po mga kapatid. Announcement po, yung sa CR po, ng Mindoro, so pag-pray po natin, kung wala pa po lang sa CR yun, saka yung parsonage, no? At kailangan po, para pagpunta po natin, may matutuluyan po tayo. So, pag-CR. So, salamat po kila Pastor Carl, kila Joshua, Mr. Joshua, sila po ay nagtulong po doon sa Mindoro. Then, mga kapatid, doon naman po sa Binuyan, hindi po nila kaya yung upa doon sa church. So, sila po ay dilipat doon sa lupa na nabinigay ng kanyang mama ni Pastor Kim sa magpapatayo rin po tayo. Hindi naman po tayo, kundi tutulong tayo sa pagpapatayo para sa kanila. Amen? So, mga kapatid, yung pastors and workers sa outing, na po, pinakikusap po sa report po nila, ano tawag doon? Unanan's Resort. Ano ba yun? Unanan Kagya Resort. Grace to is pass. Ha? Grace. Grace Resort. So masyadong malaki ho yun. Hindi, matutulog yung iba sa tent, no, sa resort nila. Meron po yung jacuzzi. Ay, jacuzzi ba yun? Pool. May swimming pool po yung na 10 feet. No? So, meron silang swimming pool doon. So, probably mga October 30 to 31 Friday, Saturday. So, parang fellowship lang po natin ito. Then, pag-pray po natin. Amen? So, October 30 to 31 po yung overnight. So, kanya-kanya tayo dala ng ating pagkain. November 1? Friday. Meron 31. Minalaman mo yung birthday ni Marisol Abdurrahman at saka ni Jill. Ano po yan? So, sama po natin mga kapatid. Amen? So, pag-pray po natin. Nakakatuwa ho, no? Kasi, hindi nga pa si Bernard. No, kasi ho dati, hindi ko ho akalain magkaka-research sila. No, it's only a dream. Eh, alam ko kung saan nagmula si Pastor Kat, alam ko saan nagmula si Ate Joshua nyo. Ngayon, binabahagi po nila. Amen? Kaso daw, ang isang ulo ay 1,000. Kasi gagamit ng kuryente, saka ng tubig. 1,000 prayers daw. No? So, salamat kasi matagal niya in-offer sa akin. Then, I pray. Pinag-pray naman po natin. So, kailangan na po maglilinis suron. Kasi mas laki po talaga masyado siya. So, kulang po ng isang tao para linisin po siya. Kasi ilang kwarto yun. Meron sa taas, parang 5 kwarto sa taas. Tapos meron hallway po siya sa baba. Tapos sa kabila po meron swimming pool. Tapos yung dirty kitchen na po malaki sa likod. I-extend nila yun eh. No? So, pag-pray din po natin na magkaroon na ng kuryente. Yun lang po din po natin. Walang kuryente, kaya kanila gagamitin natin. Tsaka ano, Sa TikTok, fight tayo. Amen? So, October 30 and 31 po yun. No? So, ipag-pray po natin ang bawat isa. Then, mga kapatid, sama din po sa prayer na ano po, mapa-extension po natin dyan sa labas. Amen? Let's all stand up at tayo po ay manalangin. Tanggapin niyo po ito mga benediction na ito. Maranasan ninyo. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Kung paano niyo po sinamahan si Abraham sa kanyang journey. Na nagmula po o Diyos ng walang bansang Israel sa kanya po nagmula. Tinawag niyo po siya mula sa wala at pinagpala niyo po siya.
Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay patuloy po na lumalapit sa iyo. Kami po ay patuloy na umaasa sa iyo. Kami po, O Diyos, ay patuloy na dumidepende sa iyo. And we trust you, Father. Kaya po, Panginoon, salamat po. Taas po natin ating mga kamay. Ama, sa pangalan ni Jesus, maranasan, magmanifest po ang deklarasyon na ito sa kanilang buhay. Nauulan ng pagpapalat sa kanilang buhay. Dadali po ang blessing. Dadali po ang healing. Dadali po, O Diyos, ang kasaganaan. Dadali po ang kapayapaan sa kanila. Dadali rin po, O Diyos, ang iyong presensya sa kanila. Sapagkat yan po ang nais mo. Ama, sa pangalan ni Jesus, kung paano niyo po sinamahan si Abraham, samahan niyo rin po ang bawat isang person. We thank you, Father, and we bless you, Lord. In Jesus' name. Sumain niyo ang dakilang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Panginoong Kristo, at pagsama ng banal na Espiritu. You are forever blessed and blessed. In Jesus' name. Amen. Mga po na po ang bawat isa. Sige po, para kami.